Sasabihin na namin sa inyo na yung loyalty namin is definitely dito sa mga Duterte. Kahit sino pa, sinasabi na natin to ngayon, dinideclare na natin to ngayon, na kahit sino pa ang lalaban sa mga Duterte, whether alyado yan ni Pangulong Duterte. Pag kinalaban mo si Inday Sara or mga Duterte in any sa politika. Let's say for example, bibigyan ko kayo ng picture. Ang ipangtatapat ng gobyerno ng oposisyon ng mga Duterte alyado ng mga Duterte. O sabihin na natin, merong isang Duterte-aligned na politiko na malapit sa mga Duterte ang ikakampanya ng kalaban. Given na si Inday Sara ay hindi ma-impeach, si VP Sara ay tatakbo sa 2028, merong isang malapit sa kanila na makakalaban ni Inday Sara. Putang ina, tapos ang boxing. Kay Inday Sara tayo. Kay Inday Sara tayo. Sinasabi na namin yan. Maaaring nakikita nyo sa ngayon na lahat ng mga Duterte-aligned na mga politiko, pinopromote namin or nandoon ang simpatya namin. Pero pag dumating ang panahon na bumaliktad ka sa mga Duterte, kahit sino ka pa, tandaan mo yan, kahit sino ka pa, alam ko nanonood kayo. Kahit sino pa kayo, basta ang Banateros sa mga Duterte lang. Sa mga Duterte lang. Kasi lagi natin sinasabi yan sa inyo eh. Kasi hindi natin alam kung sino yung mga makakalaban ni VP Sara sa susunod eh. Remember? Sabi ni Drilon, si VP Sara ang pinakamalakas sa 2028. And etong mga kaliwa, dilawan, pinklawan, pulahan, hahanap yan ng pwedeng tumapat kay Inday Sara. Nakita nyo si Rizon Tiveros, sinabi niya na okay lang din siyang mag-vice president. Sinabi niya na okay lang siyang mag-vice president. So, ibig sabihin, they're open sa option na ang pwede lang tumapat kay Inday Sara, Duterte din. Kumbaga, ang Duterte na malakas, kailangan ang ilaban mo sa kanya, Duterte-aligned din. Mahahati ngayon yung tao. Kanino ngayon sila? Kay Inday Sara o dito sa dati nilang kakampi. So, binibigyan ko na kayo ng hint na if ever that happens, kasi noong 2022, nag-isko kami . So, alam naman ng mga Iskonians na Duterte kami. So, sabi nila, ang tanong nila sa amin, paano pagdating ng future nung natalo na si Isko, paano kung tumakbo ulit si Isko, tapos kalaban niya na si Inday? Since sinuportahan niyo si Isko noong eleksyon, kanino kayo? Putang ina, in a heartbeat, sinabi namin, Inday kami. Of course, Duterte kami. Walang iwanan. Sabi nga dito ni Sena, walang iwanan. So, Duterte kami. Kahit sinong itapat mo. Halimbawa man, tumakbo si Bato. Halimbawa lang against Inday. Inday kami. Tumakbo si Bongo against Inday. Inday kami. Tumakbo si Robin against Inday. Inday kami. Walang pag-uusapan. Walang pag-uusapan. So, dun lang talaga tayo. Kay Inday Sara lang talaga tayo. Ano yan? Wala na tayong pag-uusapan yan. Kasi, maraming mga pwedeng mangyari. Maraming mga pagbabago pang pwedeng mangyari in the future na talaga namang magiging mawiwindang tayong lahat. Ngayon ito si Alex Arias, wag na kayong chismosa, sabi niya. Si Isko daw nakipagkaibigan na kay Chua. Best friend na ulit sila. Wag na kayong gumanyan. Kasi si Isko, napakagaling na mayor ng Maynila. Lex Arias, hindi ka naman yata taga Maynila, nagko-komento ka ng ganyan. Kung maging okay man sila ni Chua, that is because, nagtatrabaho si Isko sa Maynila. Ang kailangan ni Isko,
mapagsilbihan yung mga Manileño at yung Maynila. And kung kailangan niyang makipagkaibigan or makipag-okay, makipag-ayos doon sa mga congressman na kagalit niya noon, dapat gawin niya yon in order for him to serve yung kanyang nasasakupan. So, huwag na kayong gumawa ng issue. Mga tanga naman kayo, gumagawa pa kayo ng issue. Si Pangulong Duterte, kung matatandaan ninyo, dahil gusto ni Pangulong Duterte na pag-isahin ang Pilipinas, na yung mga komunista tumigil na sa kanilang paglaban sa gobyerno, tinry ni Pangulong Duterte ilagay ang mga komunista na yan sa ahensya ng gobyerno. Kasi gusto niya maging okay. Ganun din kay Isko, na in order for him to serve, mas maganda na kaibigan mo lahat para mapagsilbihan mo yung buong Maynila. Ganyan lang yan. Wag na kayong gumagawa ng mga ganyang chismis, pang tanga yan, pang bobo yan, pang chismoso yung mga ganyan. Putang inan yan. Walang yan. Walang patutunguhan yung mga ganyang komentaryo, mga ganyang komento. Di ba? So, yan yung natin. So, kahit sino pa yan, basta Duterte tayo. Kasi alam natin yun meron tayong resibo may resibo tayo na itong Duterte, matutulungan tayo nito at itong mga Duterte magsisilbi ng tapat sa bayan natin. So, Duterte lang tayo. Now, itong mga bilyar, tinan mo, yung mga putang ina mga bilyar na yan. Dating makakakampi ng mga Duterte yan, pero ngayon, putang ina yan. Yung mga bilyar na mga hayop na yan, kita mo. Wala na. Kinampan niya pa yung Camille Villar ni Inday Sara. Inis na inis pa nga tayo di ba? Pero, kita mo, tinutulungan ba tayo? Tinutulungan ba si Inday Sara? Hindi naman. Yung putang ina Mark Villar na yan, hindi naman mananalo yung Judas na yan Kung hindi dahil kay Pangulong Duterte At hindi rin naman magsisilbi yung Mark Villar na yan kung hindi naman minentor ni Pangulong Duterte, hindi magsisilbi ng maayos na sa DPWH naging senador siya dahil doon sa status na naibigay sa kanya. Kumbaga nadamay siya sa magandang, dahil parte siya nung gabinete ni Pangulong Duterte na napakagandang ginawa sa Pilipinas, nanalo siya. Ngayon, nananalo yung Villar, nanalo ng mga senador. Putang ina, hindi mo na sila mahagilap. Hindi mo na sila mahanap, hindi mo na sila makakita. Dahil ang pinoproteksyonan na lang nila yung kanilang negosyo. 'Di ba? So, yung mga walang bayag yung mga yan, mahilig kasi tayo doon sa, ewan ko, yun ang mali talaga din natin. Tayo rin ang naglagay riyan. Ako, hindi ko binoto yan, yung Camille Villar, hindi ko talaga binoto yan. Kasi putang ina, alam ko ako kasi hindi naman porket in-endorso ni Inday Sara, susundin ko na, hindi Ako talaga, pagka tinignan ko yung mga politiko, tinitingnan ko talaga yung kung ano yung kakayanan nila Tsaka, syempre, isa na rin yun. Isa na rin yung pagiging loyal sa mga Duterte. Isa yun sa pamantayan ko ng pagpili sa isang kandidato. At tsaka yung Duterte-like. Yung Duterte, yung kanyang type ng leadership, mala Duterte. Yun yung natin, sinusuportahan natin. So, yung mga bilyar na yan, mga hayop yan. Mga kupal yan. At ito naman, mga bossing, nagkakaroon kasi ng problema ngayon dyan sa Senado patungkol sa numero. At talagang magkakaroon ng gapangan. Magkakaroon ng matinding bayaran. At ang ipambabayad nila dyan sa mga babaliktad na mga senador, sa mga lalaban ng mga senador, kakalaban sa mga Duterte, ang kapalit niyan, insertions, allocations, pera pa din ng gobyerno yung ipangbabayad nila sa mga hayop na yan. Kaya mag-ingat tayo sa pagpili. Mag-ingat din tayo doon sa mga sinusuportahan natin. Huwag tayong sumuporta doon sa tao, sumuporta tayo doon sa ginagawa ng tao. Kasi doon mo makikita kung itong tao na to malinis yung kanyang hangarin sa Pilipinas. Kasi itong tao na to kahit na Duterte aligned yan, kung panggap lang siya, may sarili pala siyang agenda, na ang agenda niya mataas. Minsan kasi ang taong mataas ang pangarap talagang at all cost gagawin yan yung mga bagay kahit na bumaliktad yan para lang sa personal na interest. Kaya nga yung mga bilyar, walang mga prinsipyo yan. Ang prinsipyo niyan naka-focus lang sa negosyo nila at sa pera. Sa status nila na kailangan hindi sila bumaba doon sa ranking ng pinakamayaman ng mga pamilya dito sa Pilipinas. So, yan lang, inaano natin yan. Kinaklaro na natin yan as early as now na kahit sino pa maging katapat ng mga Duterte pagdating ng panahon, babanggayin natin yan. Napakaganda ng ginawa ng mga Duterte sa Pilipinas, kaya ang allegiance natin para sa kanila.